Magandang umaga po. Mapagpalang araw na ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyong lahat. Meron lang akong bigyan ng opinion reaction yung tungkol doon sa post ni Mad Max na ang sabi ni Madam Claire doon sa kanyang pahayag sa video, yung presidente daw natin ay hindi palamura, ngunit matapang. Alam mo, Ma'am Claire, sa totoo lang, sa pagiging leader ng bansa, talagang dapat matapang. Kasi leader ka baga hindi lang naman pamilya kaibigan, o sino man na pwede mong protektahan. Yung baga buong nation mo ang pinoprotektahan mo. So kailangan mo matapang ka. Pero yung sabihin mong hindi pala mura, depende sa bansa yun na dapat ang Pangulo hindi magmumura. Ano mo bakit? Halimbawa, yung kagaya na lang sa ibang bansa, na halimbawa may nakawan nangyayari sa kanila, may nakawan, may nang-rape, may nagnakaw ng kaban ng bayan, anong ginagawa nila? Yung iba, pag nang-rape ka, pinapatay talaga. Yung iba naman, pag nagnakaw ka, pinuputulan ka ng kamay. Yung iba naman, pag halimbawa, corruption, pinapatay talaga, ganyan. So, hindi sila palamura, no? Hindi sila nagmumura, pero pumapatay sila ng mga kriminal. So, ibig sabihin, hindi sila natatakot pumatay ng mga kriminal basta argabyado na yung taong bayan. Madam Claire, dito sa bansa natin, kung titingnan mo ng maigi, ikaw madalas ka sa, hindi naman sabing madalas ka sa abroad, so baga nakakapunta ka ng ibang bansa. Ako hindi pa, hanggang Pilipinas lang ako. Mindanao, Manila, yun lang ang ruta ko ng buhay ko. Siguro napapansin nyo sa ibang bansa, pagdating sa mga aspeto ng batas, mas maigpit sila kaysa bansa natin. So, kung ihambing natin yung salita mo doon sa hindi matapang pero hindi nagmumura, si PRRD po yung nagmumura. Totoo yan. Pero sa tingin mo ba, dapat ba hindi magmura si PRRD? Yun ang gusto natin, na hindi niya mumurahin yung mga kawatan dito sa bansa natin, at saka yung halimbawa, drogista, drug lords, magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang gusto mong sabihin, matapang lang, yung magtapang-tapang. Ano bang gusto mo? Yung salitang tapang, yung hindi na magsalita si PRRD ng utang inang nyo, parang ganun ba? Yung PI, hindi na siya magsalita ng ganun. Mga litsing yawa kayo, wag na. Basta ang gagawin niya, pag sinasabi mong matapang, anong gusto mong tapang? Kasi pag ang tapang kasi parang component yan Maaring idaan kita sa dahas, maaring idaan kita sa diplomasya. Pero ang tanong, pag gamitin mo yung salitang diplomasya, karapat-dapat ba yan sa mga namumuno sa bansa natin? Palagay ko hindi siya pwedeng gamitin sa bansa natin, lalo pagdating sa mga korupsyon. Pasalamat nga tayo doon kay PRRD, yung mga kawatan, minumura niya. Yung mga kriminal, bakit ka mo napunta sa kamatayan? Kasi unang-una, pag hinuhuli sila ng pulis, nanlalaban. Kaya may paglalagyan talaga. Ngayon, sa gobyerno ngayon ni BBM, di ko naman sinasabing direkta na magnanakaw si BBM. Di ko naman sinasabi na si BBM ay duwag. Alam ng mga Pilipino yan kung ano yung kakayahan ni BBM. Kagaya ngayon, lantaran na yung mga issue na nakawan. Anong aksyon niya? Nagbubunyag siya ng katiwalian. Sasabihin niya, mga walang hiya kayo. Pero di naman niya pinangalanan Yun ang gusto natin. Yung puro pasaring. Yung kagaya naman ginagawa nila ni Soto, ni Lacson, at sino pa yung ibang politiko. Puro pasaring na mayroong nakawan. Pero hindi mabunyag-bunyag yung pangalan. Alam mo, spokes Claire Castro, wala tayo sa bansang
ibig mong sabihin na pag hindi pala mura, good government ka na, good leader ka na. Ha? Merong ibang bansa hindi nga sila nagmumura, pero pagdating sa pagpapatupad ng kanilang batas, talagang may pangil. Katulad lang nitong nakaraang buwan, di ba maalala nyo yung sa China, yung agriculture officer nila? Yun, yung tao na yun, tapos na yung panunungkulan niya, baga previous na yun. Hindi na siya nakaupo, baga napalitan na siya sa bagong umalili sa kanya. Nalaman ngayon ng gobyerno na nung nakaraang admin niya, yung nakaraang pamumuno niya sa agriculture, yata yun, parang ganon, sumabit yung pangalan niya sa korupsyon. Oo. Pero hindi sinasabi doon kung magkano yung nakurap niya. Alam, China, napakahigpit yan sa korupsyon. Baka nangurap lang yata ng 100,000 yun or something, di ba? Or mahigit kunti, ganun. Mahigit, di natin billion ba? Pero sa ngalan kasi ng korupsyon, talagang mahigpit ang China. O ano ginawa? Pinatay ka agad, di ba? Pero ganun pa man, wala tayong naririnig na ina-announce sa TV ng mga yung prime minister or president ng China na nagmumura siya bago niya pinatay yung mama. Sa atin, si PRRD, ito sabihin ko sa iyo, bago siya nag-utos sa mga pulis na hulihin ang mga kriminal, hulihin ang mga drug lords, hulihin ang mga komunista, hulihin ang mga durugista, yung mga tulak, minumura niya muna bago niya binigyan ng aksyon sa mga armed forces or Philippine National Police. Ganyan po ang diskarte ni PRRD. Dapat lang talagang murahin, kung walang hiya. Sa bansa natin, akala mo ba dapat ng diplomasya? Bibigyan mo ng isang pagkakataon na diplomasya, hindi susunod yan. Pag hindi mo suntukin yan, hindi mo sipain ang mukha niyan sa kapalang mukha ng mga Pilipino, isang salita di susunod. Yan ang ugali ng mga Pilipino Tapos pag na disiplina, gagamitin yung kaya yung ginagawa nila yung mga dating na mga opisyal natin, itinayo yung CHR. Kasi yung CHR na yan para yan doon sa sa mga kriminal. Yun yung mga komunista, yun ang ginagamit nila, yan ang kasangkapan nila pag sila ay nasa wata ng gobyerno, ng armed forces o pulis. Pag sila'y nadali dyan sa labanan dyan, kasi nang-aambos yung mga yan Pag napatay yung mga yan, karapatang pantao na. Andun na yung karapatang pantao. Pero kung kagaya ng mga nakaraang tao na inambos yung mga pulis, hindi lang inambos, hindi lang basta-basta pinatay, pinugutan pa ng ulo. Doon yun sa may parting Samar Hindi ba? Dapat wag na tayong masyadong lumayo doon sa mga pangyayaring bansa. Wag nating lituhin sa mga mura-mura na yan. Wala yan. Dito na lang po mga kaibigan ko, mga kababayan kong mahal. Sana pinagdasal ko sa Puong May Kapal na sana gabayan si PRRD na makauwi na dito sa bansa natin. Pinalangin ko sa araw-araw na pagkakataon na sana makakauwi na siya dito sa lalong madaling panahon. God bless po. Have a good day. Thank you very much for watching.